Hello, Nay. Yan, grabe ang akyatin, oh. Ilang steps Baka galing sa baba? Actually, dun sa baba, 200 Kuya Regan. Ayan, mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome back po sa aking YouTube channel, sa Kuya Regan Vlog, and kasama natin si Alpi TV dito sa likod. At yun, puntahan natin si Kuya Kurt. Ayan, si Kuya Kurt. Ayan, so diba, mayroon akong sinabi na monthly magpupunta kami dito at magdadala ng allowance para sa'yo. So ngayon, bakit tumitim ka ngayon, Kuya Kurt? Ano nangyari sa'yo? Nagpa-practice po, tapos nag-intrams po kami, like, bilad po talaga sa iyo. Nag-intrams. Opo. Ah, Noong 18-19 po. kaya Tapos pala. puro sayo po. Kasi, Puro sa'yo. Kaya po, lasalo kang pumayat ngayon, po. Ba? Ayan, Pasok po ba talaga? Diyan lang po sa mga... dyan lang sa bungad. Ayan, pakita ko sa inyo po kalangga yung daanan po papunta dun sa school ni Kuya Kurt. So bali yung inaakyat sila or inaakyat ni Kuya Kurt araw-araw yan, 7 po ata. ano yan? 200 po. 207 steps. Pwede pa ko. So araw-araw akyat baba, yan. Hello, Nay. Yan, grabe ang akyatin, baka kakakain lang namin, siguro maubos yung namin ito. Sanay na, Opo. simula nung bata pa kayo, ito na yung araw-araw na inaakyat nyo, Opo. Ang ganda lang. Ito lang talaga yung yung school dito. Opo. Nandito na yung elementary, high school, Opo. nursery. Opo. Andun po yung yung elementary, to din po yung high school. So bali puro lang ito, High school lang po to. Tapos yun dun po sa sa palabasan po sa may banda highway po, yun po yung elementary po namin. Ito talaga yung high school. So pag elementary pa lang doon kayo sa baba. Akala ko halo-halo dito, hindi pala. Puro lang po high school, like 7 to 12 po. Ito yun, dito galing yung tubig, Dito pala sila kumukuha ng tubig. May bukal ba dyan sa taas? Di ko lang po sure, bakit. Opo, doon po siguro sa pinakataas ka. So ito ilang steps pa lang yata tayo. Medyo hingal na. Hingal na. Ayan, kita yung buong kabahayan dito sa baba. Ayan, pag nandito ka sa taas, nakikita mo yung kabahayan sa baba. Pumapasok po talaga kami dito, like, papasok po kaming yung bagong ligo, tas fresh, pero pagdating namin dun, haggard na. Agad. Ang mahirap lang dito, ang naisip ko kasi, kung hindi ka nag-almusal, Opo, dito po talaga, sobrang hirap po. o pagdating mo sa taas, gutom ka. Opo. Gutom ka umakyat, mas lalong gugutumin ka pagdating mo sa taas. Ayan, taas talaga, grabe. Ilang steps pa lang? 30 steps. Ha? Kaya, bagong kain tayo. Ikaw, kumain ka na? Opo. Okay, sige, tuloy natin yung akyat. Yan. So, ilang years yung mo gagawin ito? No? 7 ba? Hindi, 6 years, no? Opo. 6 years na akyat baba dito yung mga mag-aaral. Ayan, exercise na, no? Sa katagalan, parang napaka-normal na lang, Pag umaga naman po, di ka naman po masyado papawisan. Pero pag hapon lang po, Wala. yung pagpasok po ng panghapon, alauna po, kaya sobrang init na po talaga. Sobrang init, singaw pa ng dagat, no? Buti ngayon medyo makulimlim, kaya hindi ramdam. Grabe, Buti na tiyempo natin bukas.
Yung gate. So, okay tayo. Yung room nyo dito, saan? Doon pa po sa pinakataas. Pinakataas pa. Opo. Ibig sabihin, hindi pa to natatapos dito. Opo, meron pa po punta. Ayan. Sobrang taas sa po. Like, pinakadulo po. Pinakadulo. Ibig sabihin, itong nakikita natin ditong steps na to, hindi pa dito Hindi pa natatapos. po, meron pa po doon. Like, hagdan pa din po. Hagdan pa rin. Opo. Sige, akit tayo. Pag Ito po may yung ano namin. Ano? Ito tindahan po, like canteen. kantin. Po. Opo. Ibig sabihin, galing doon sa baba, ay sa taas, bababa ka pa dito para Meron din bumili. po doon sa taas. Meron din Opo. sa taas. Akala ko, pagdating dito sa taas, patag na siya. Hindi pa po. Sa taas. Grabe oh. Hiningal na. Sanay talaga si Kurt, sanay siya. Yung iniisip ko lang, pag gutom ka, papasok ka, kahit gaano katibay mo, Sobrang hirap po talaga. oo, pag gutom ka, dito ka mahihirapan sa ganitong sitwasyon. Dito may signal ba dito? Wala. Meron po. Malakas po dito yung... Dito sa taas, Opo, nakakapag-data po dito. data. Pero pag doon sa baba, wala di ba? Walang signal doon. Bundok na po kasi dito kaya meron pong signal. Bali ito yung talaga yung tuktok. Opo. So bali wala nang daanan dito na pwede mong tagusan or babaan. Doon po, like may highway pa po doon papunta doon sa ano. Tapos Doon po. may daanan doon na papunta rin dito sa loob na school. Opo. May, O ito lang talaga yung entrance niya. Meron po doon entrance, pero ang dumadaan po doon which is yung mga teacher lang po. Bakit? Bawal doon. Bawal po yung mga estudyante po kasi dito po talaga yung pinakaminan. So pag ginagawa po nila, doon po sila dumadaan para po mapasok po nila yung mga motor po nila. Bali pasok dito yung motor sa loob ng school. So ayan po. Puro bato. So ewan ko kung anong year ito itinayo ng school na to. Alam mo ba yung history ng school na to? Hindi Kung anong year itinayo ito? Parang Sobrang tagal na po nito eh. Ano po namin to? Faculty po. faculty, maliit lang ano? Opo, tapos ito po, grade 9 po. Ilang rooms yung nandito? Hindi ko po alam kung... Ilang section kayo? Sa ano po, sa... Sa ano ba? Ang grade 7 po kasi, apat po sila. Oh. Apat po na grade 7. Tapos, dalawa po atang grade 8. Tapos, tatlo po atang, or dalawa pong grade 9. Oh. Tapos, yung grade 10 po isa. Tapos, Mm. grade 11 po dalawa. Tapos, dalawa din po yung grade 12. So, saan ba dito yung ano nyo? Dito? Grabe. Ito paakyat din yan. Wala na po dyan. So, puro paakyat. Grabe. Sino nakaisip nito? Literal na po high school. Kaya, grabe. Sino nakaisip nito? Para dito itayo. Meron naman sa baba mga patag, no? Grabe, puro paakyat. Ilang steps na kaya ito? Si Alpi yung taga-bilang. Pero organisado din. Kailangan lang taniman, ano? Grabe. Anong pangalan ng school na to? Quezon National High School po. Quezon National High School. Or Kabarawan, ano? Kabarawan. Ito Oh. po yung playground po. Yan yung playground nyo. Papaayos po po. Ganda. Napaka, parang virgin forest pa. Grabe, ang dahil mangga. Ito pala yun. Dito nag-aaral si Kuya Kurt, mga kalangga. So, mula first year high school hanggang grade 12. Ito po yung grade 7. Dito ka. Hindi po, grade 7 po to. Doon pa po yung amin. 11. Doon po. Layo pa. Ang mabihira, oo. Nakakaranas na tayo ng hingal. Walang patag, puro pakyat. Kaya pala parang may pine tree na siya, no? Malamig dito sa hapon. Hindi po mainit. Lalo na po pag nasa loob ka po talaga ng room. If wala pong electric fan, siguro po talagang mapupuno ka po ng pawis. Pawis talaga. Kasi tabing dagat. Yung singaw ng dagat. So, ito yung school nila. Maraming estudyante dito. Opo, marami po. Iba't ibang Ano po, iba-iba pong barangay. May ano po, may Lipata, Sagrada, Coron, Mm. Pira. So, ito lang yung high school dito sa coastal area.
Hindi po, meron din po yung ano, yung tawag dito yung butag po, meron po Ay, oo sila. nga, no. Pero malayo. Opo, malayo. Ilang barangay na yung dadaanan. So, mula Coron-Coron, papunta dito. Pero yung iba pong koron-koron, sa Suwa po sila nag-aaral. So, may high school din Opo, sa may Suwa. high school din po yung Suwa. Sa bagay, medyo malapit na sa Suwa yun. Katabi lang po nila eh, pero mas gusto po ng iba dito po mag-aaral. Dito Hindi ko sa... alam kung bakit. So, ayan. Oh, wala talagang patag. Puro paakyat or baba. Parang nasa Baguio lang. Walang patag. Akyat, baba, akyat, baba. Ito yung dito kayo umuupo. Opo. Yan lang yung upuan dito. Opo eh. Or ano sa iba, ang iba po tumatabi po sa room na. Sa room na. Sige nga po tayo dito. Saan yung school nyo? Sa Udulo pa rin? Ay, yan po, yung pangalawa po namin. Ay, grabe. Huwag na tayo umakyat yan. At naubos na yung ating Yan po kasi talaga dati. ano. Po namin. Oh. Lang po, yung isa po dyan sa taas, lagayan po siya ng mga equipment po sa mga pagluluto. Oh, So, dyan na lang po kami. dito. Opo. So narating po natin yung school kung saan po nag-aaral si Kuya Kurt. Dito po sa Quezon, no? Quezon National High School. So ano, ilang taon niya? 11 years, no? 11 years simula elementary. Doon sa baba yung elementary. So dito na yung high school. At ito yung ano ko lang kasi, Kuya Kurt. Sabi ko, experience nga natin o experience ko nga kung gaano kahirap yung pag-akyat dito. Bagong kumain kami sa kantin. Pero pagdating dito, parang matutunaw talaga yung kinain mo. Sa sobrang taas. Kaya nga po yung iba po yung estudyante which is dito na po sila kumakain. Dito ko po. Dito na sila kumakain. So ang nangyayari, bumabaon sila Opo. ng... Yung mga ano po. Eh ikaw, Bumababa po po. bababa pa. Makikikain ka pa doon. Opo, kalapit. So bakit di ka bumaon para ano, nahiya ka? Ayoko po dito. Mas prepared ko po kasi talaga na umuwi. Nahiya ka ba na mapakita yung ano, ulam mo? Hindi. Hindi po. Nahiya ka na makita yung ulam mo, na kung ano yung ulam mo? Hindi. Normal lang yan. At least, pinatatag ka ng ano, sitwasyon mo. Pag nakapagtapos ka na, doon mo maaalala yung mga naranasan mo na ayaw mo nang maulit pa at ayaw mo nang maulit pa sa magiging siyempre pamilya mo pagdating ng panahon, di ba? Ganun. Ang hirap ng dinanas mo, akyat baba, tapos kung ganun nga na wala kang makain, tapos pababa pa lang, ini-enjoy mo na lang siguro yung paakyat Opo. mo, no? Advantage din naman po siya, lalo na pag umaga po kasi nga po exercise na din. Ganun. Exercise. Opo. Sa umaga, pawis na pawis kapag dating dito sa taas. Eh, paano yung ano, yung bang ano, naranasan mo na ba hindi ka nakakain ng gabi tapos wala ka pang almusal sa umaga? Opo, ilang beses na po nung andito pa po sa akin si Mamay. Oh. Like, minsan po kasi dapat yung kakainin ko na lang, binibigay ko pa po kay Mamay. Yun. Okay lang din naman po yun sa akin. So, ano yung ano? Sanayan. Ano yung resulta? Ano yung result na hindi ka kumain sa gabi tapos wala ka pang almusal tapos papasok ko pa sa school? Mahirap po na pa. Nung ano po, nung grade 11 nga po ako, nangyari po yan sa akin. Tapos, nung nag-report po ako, bigla na lang po talaga akong naiyak. Bakit? Kasi ano po, yung both po kami ni Mamay nun, wala po talaga kami nung makain. Wala kayong makain? Opo ni Mamay. Tapos, Naiyak po talaga ako nun. Tapos yung teacher ko po in-approach po kung ano po yung nangyari. Sabi ko nga po, di po kami kumain ni Mami nung gabi. Tapos wala pa po kaming almusal. So yung ginawa po ng teacher po namin, which is teacher po siya dito, ano po yung, binigyan niya po ako ng 100 pesos. Tapos 100 pinabili pesos. niya po ako ng bigas. Bigas. Tapos ulam po. tapos uwi ka sa inyo? Opo, umuwi po Nagsumain. ako. Sumain ka. Ibig sabihin, kung walang almusal, so hindi na naman sana kayo kakain ng tanghalian. Opo. Kaya kung Parang ganon. Kung hindi kayo binigyan ng bigas. Opo. So, Kasi ibig sabihin, walang-wala po dun. naranasan nyo na hanggang tanghali wala kayong kain? Opo, naranasan na po namin. Pero di naman po palagi. Like, minsan na po, pag talagang walang-wala po kami, din pati po sila tita. Eh di paano yung paano yung si lola mo? Hindi siya, ano yun, wala lang, parang tulog lang siya, hindi siya. Opo, minsan ano po, pag may mga tira-tira pong gatas, minsan kape na nga lang po yung inaano niya. Opo. Hindi yun, hindi siya
hindi siya kumikibo kahit na Hindi po, gutom like siya? ako na lang po talaga. Alam ko po kung anong oras po siya dapat pakainin, ganun. Ramdam mo na gutom Opo, opo. gutom na siya. So ano yung diskarte pag ganun sa ilang beses na nangyari na ganun? Siyempre, ilang beses nangyari tapos iba't ibang sitwasyon. So ano yung diskarte sa mga panahon na yon? Minsan po kasi pag talagang walang-wala po kami, like pag humingi po ako kay tito tapos pag wala po sila, Oh. di pa ko humingi sa mga kapitbahay po namin, pero like sila Nanay Mercy po, like bibigay na lang po sila sa amin ng Parang nararamdaman nila Opo. Pag wala po talaga kami. sa sobrang hiya mo hindi ka talaga lumapit Opo, di na po talaga. na pwede pahingi ng ganito, wala. Wala po. Ang grabe. So yun po yung sitwasyon nila Kuya Kurt na mga experiences niya sa tuwing hindi sila nakakakain sa tamang oras, hindi sila nakakakain sa dapat na oras na kumakain tayo. Lalong-lalo na yung sitwasyon ni Lola, no? Kumusta ngayon si Lola? Okay naman, pumunta po ako doon nung Oo. nakaraan ng birthday ko pa din. Okay naman po Oo. yung sitwasyon niya. Hmm, Palagi lang po talaga nakahiga. kahiga lang talaga. Opo. Mm. So, ayan po. Yun nga yung kwento ni Kuya Kurt na ay tanungin ko muna si Pading Alpi. Ilang steps Pading Alpi galing sa baba? Actually, dun sa baba, 273. 273 Hindi steps. pa kasama daw po. dito. Hindi pa kasama dito. Paakyat. So mga 300 Oh, ganun. steps po Steps. yung araw-araw na inaakit ni Kuya Kurt. Ako nga, grabe yung pawis ko po. Pero masarap. Masarap sa pakiramdam at sa ating parang ramdam ko na nabawasan ako ng ilang calories Yun. sa aking katawan. Talagang exercise. Talaga ito siguro yung purpose. Sinadya siguro ito ng gumawa nito or nagplano na dito sa taas ilagay para ma-exercise yung mga bata. Hindi lang yung kanilang utak kundi pati yung kanilang katawan. Matatapos sila dito sa high school ng talagang masasabing matatag ang paa, katawan, plus yung kanilang utak. Diba? Ang problema lang po talaga dito, kahit gaano katatag, gaano kalakas mo, gaano mo katibay mo, kung wala kang almusal, Yun. wala kang kain sa gabi, minsan pa umaabot pa daw na hindi kumakain si Kuya Kurt ng tanghali. Yan daw po yung na-experience ni Kuya Kurt dito. Kasama pa si Lola. So talagang napakahirap ng sitwasyon. Masasabing bang 3 beses o more than Ang more hindi than po that? kumakain. Na hindi kayo nakakakain. Ano lang naman po, like isang araw lang naman po. Ay, hindi. Ilang beses na nangyari? Hindi ko po, Ay, hindi mabilang? hindi po. Grabe. So hindi daw mabilang. So maraming beses na pala na naranasan ni Kuya Kurt na nagugutom. Ngayon Kuya Kurt, simula nang na-vlog kita, maliban doon sa sitwasyon na kay Lola mo na may monthly dati ako na diaper. So talagang request ko yan sa ating sponsor na kung pwede sa ngayon, ikaw muna yung kanyang kumbaga tulungan. And syempre, nakita naman siguro ng ating sponsor na karapat dapat at pwedeng ganun ang mangyari. Kasi itong sponsor hindi naman ito talagang tinitingnan, naobserbahan niya kung talagang dapat. So nakita niya na siguro ikaw naman yung kailangan tulungan dahil siya nagsisimula ka pa lang. Diba? Nagsisimula ka pa lang. So marami pang pwede mangyari sa'yo. So pagka nakaligtan itong sitwasyon na to, itong pag-aaral mo, hindi ka nakapagtapos. So hindi na maganda yung kalalabasan sa darating pang panahon. So at least kahit paano naagapan na nandito kami para tulungan ka pagdating sa allowance sa ngayon. And meron tayo, di ba, sinabi ko sa iyo yung magpapaaral sa sa college na sa ngayon ay nag-iipon na kami para sa pang-tuition mo. At inisip ko nga na ipasok kita siguro sa GSAP para sa educational plan mo. At magtatanong ako kung anong dapat para sa sitwasyon mo. Para naman doon mailagay natin yung pondo na para sa pag-aaral mo. At para pag dumating na yung time na yon na pasok ka na, doon na natin kukunin o i-withdraw natin yung pang-tuition mo. Yun ang plano ko. Kasi mahirap pag hawak mo. Pwede mong magastos, di ba? Pwedeng kung anong
pwede mangyari. Kasi itong pera na to nakalaan talaga sa pag-aaral mo. So, ngayon, ang pinupuntahan ko sa iyo ngayon dito, yung allowance mo na every month. Ayan, at nga pala, birthday lang ni Kuya Kurt. So, Uy! belated. Belated happy birthday. Ilang taon ka na ngayon, Kuya Kurt? 20 po. 20 na si Kuya Kurt. So, magdidibo na siya next year. 21, di ba? Oh, yun ang dibo niya. So, ngayon, ito, Kuya Kurt, sinadya ko talaga kasi nakaraan pa to eh. Parang Monday yata. Sinadya ko talaga na Sunday para nga may time tayo. At hindi yung naghahabol ka ng oras kasi papasok ka pa sa school. And hindi yung maghahabol ka pa ng oras kasi marami ka pang gagawin. Kahit na tapos na yung class, school hour. 'Di ba? Kaya ang naisip ko, Sunday or Saturday. Ang iniisip ko naman kasi minsan yung Saturday may mga activities pa rin yan. 'Di ba? Mga practice or ano pa man. So Sunday is yun talaga yung free ng karamihan. So ito yung time na ibinigay ko. Ito yung 1, 2, 3, 3,000. So Kuya Kurt, yung mga nakaraang naabot namin sa'yo, kumusta naman? Ano yung, paano mo siya binudget at anong ginawa mo doon sa pera na yun? Yung binili ko po yung iba po ng ng grocery, yung pong pinasa ko po. Then, yung iba po which is, binudget ko po talaga siya sa mga, sa mga project. Tas, din po ako ng damit po. Like, nagpa-customize po kasi kaming grade 12 kasi po talaga yon sa intrams po namin. Oo. Tapos, yun po, binilan ko din po naman si mama ng kung ano po yung mga kailangan niya po. So parang hinati-hati. Opo. Kasi hindi ko po kasi kaya na ako lang po yung Aha. Like, So ngayon, gaano kahalaga or anong nangyari doon sa pera na yon? Nakatulong ba sa'yo? Opo. Sobrang malaking tulong po nun sa akin talaga, Kuya Regan. Like, dahil po doon, nakakain po ako ng maayos, tas tustusan ko din po yung mga pangangailangan ko din po sa school. Opo, yun. Kung nagkataon na wala yung pera na yon. Hindi ko po kasi noon po talaga di pa po kayo nakapagbigay nun sa akin. Like, problemado po talaga ako sa suotin ko po nun sa, sa, sa pantumina po, which is yung kamisita de chino po. Tapos yung slack po na pantalon din. Also po yung chanelas po na Dorawok. So, nagpaplano po kasi sana ako na umutang po muna kay Nanay Mercy, kaya sabi nga po ni Tita, mag-utang daw po muna ako tapos babayaran na lang. Tapos nun pagka hapon po ata nung pumunta po kayo, yun po. So ibig sabihin hulog ng langit. Opo, blessing po talaga. Oo. At malaking bagay sa'yo na mayroong ganun na nangyari. Anong sabi ng mga classmates mo? Alam ba nila na may Nakita po nila yung vlog? yung vlog. Anong sabi? Opo. Thank you din po sila sa inyo. Tapos pinanood po talaga nila. Pinanood po ng mga klasiko. Opo. Sobrang sayo po nila para sa akin. Ayun. Diba? So, ibig sabihin, malaking bagay at yung pangyayari na yun ay unforgettable siguro sa'yo. At talaga masasabing sobrang thank you dahil si Lord kasi alam niya kung ano yung pangangailangan ng tao. At alam niya kung talagang karapat dapat na natulungan. Diba? Siyempre, lahat yan may mga konektado. Lahat ay konektado. Siyempre, galing kay Lord, papunta sa akin, papunta sa mga sponsors, papunta sa iyo. Hanggang sa ito nga, yung sitwasyon na yan, tuloy-tuloy na natutulungan ka. Sana gamitin mo sa maganda at pahalagahan mo lahat. Kasi ito'y advice ko lang naman sa iyo. At alam ko naman na alam mo na yan. Inuulit ko lang para naman itong mga pera na to, pinagtrabahuan, pinagpaguran ng ating sponsor. Unang-una sa lahat, hindi natin sila kaano-ano, di ba? Pero mayroong ganyang tao, may mga pusong pagmamahal sa kapwa na talagang mayroon silang katangian na gano'n na talagang handa silang tumulong kahit sino ka man basta't karapat dapat ka. Yun. Mayroong sponsor kasi na talagang naghahanap sila ng karapat dapat at timing na ikaw yun. Kaya napakaswerte mo, Kuya Kurt. Napakaswerte mo na natagpuan kita. And hindi ka swerte sa mga pangyayari ngayon. Di ba? Hindi ka swerte kasi unang-una wala yung nanay, walang tatay mo na nagagabay sa'yo. Sadyang ikaw lang. Pero mayroon kang
isip na ang isip mo yung mapaganda yung sarili mo kaya nagsusumikap ka ngayon. Ngayon, nandito naman si Lord para gabayan ka at nandito rin kami para financial na tulungan ka. Sa pamamagitan ko ay pamamagitan ng sponsor, pamamagitan namin na pagdating sa financial, masuportahan ka namin. Abot ng makakaya ng ating sponsor, abot ng makakaya namin. So ngayon, ito inaabot ko sa iyo 3,000 pesos. So, ayan. Kuya Kurt, galing yan sa anonymous sponsor na talagang hindi nagpapakilala at gusto kang matulungan. Ano masasabi mo, Kuya Kurt, sa mga nangyayari sa'yo ngayon? Ayun, katatapos mo lang mag-birthday. And ngayon, dumating kami para yan sa allowance mo. Hindi yan pa birthday ha. Para yan sa allowance mo, pagkain mo everyday. At ikaw nang bahala mag-budget yan. At least, kahit pa paano, nabuhay ka nga na walang perang ganito na tumutulong. So, ibig sabihin, mas nakaluwag ka ngayon. Kasi merong mga ganito. Mhm. Ano masasabi mo sa ating sponsor? Lalo na sa dito, sa meron kang monthly na ganyan, plus sa magpapaaral sa'yo. Thank you. Palagi ko pong sinasabi po like, wala po kasi akong ibang masabi which is thank you lang po tayo kasi kahit sa gantong bagay po like, sobrang laking tulong na po nito sa akin. And di na po ako problema po sa mga projects, yung mga kailangan ko po sa school. Opo, yun. Pagkain, no? Pagkain po. Yun. So, yun po yung ano ni Kuya Kurt, yung pasasalamat niya, advance na pasasalamat din po sa kanyang pag-aaral ni Kuya Kurt. At least, ngayon po, mga kalangga, masasabi po na mayroon tayong natutulungan na kapwa natin na nagsusumikap. Sana marami pa pong maging katulad po natin, mga supporters, maging katulad po ng ating sponsor na handang tumulong po, abot ang kanila mga kaya sa katulad ni Kuya Kurt. At marami pa po tayo matulungan. Ngayon po, tinuro ko kayo dito or iginala ko kayo dito sa school ni Kuya Kurt. Napakatahimik kasi walang pasok. Napakatahimik kasi walang pasok. And grabe po yung steps na nakiyat natin dito. Pero hindi ako nakaramdam ng pagod. Hindi ko alam kung bakit. Dahil siguro sa nalilibang ako sa pag-uusap namin ni Kuya Kurt. At syempre excited ako sa mangyayari hanggang sa pagtatapos ni Kuya Kurt. And sana pag-akit ni Kuya Kurt dito sa stage, yan ba dito ba kayo yung graduation niyo? Di ko lang po sure if pag matapos po yung sa court po namin, baka doon po kami. Pero pag di po matapos, baka dito po. Dito. So, hope na makapunta kami dito ni Kuya Alpi mo. Maka kami dito na isa rin kami sa maging saksi sa pagtatapos mo sa pag-aaral sa high school. Masarap baga, di ba, na makapagtapos yung lahat ng pinaghirapan, tiyaga. Kasi kakaiba yung sakripisyo nito eh. Kakaiba yung sakripisyo niya. Kasi tayo, nagsakripisyo tayo pa din sa paglalakad lang papuntang school. And sa mga problema sa ginagawa natin sa school, like mga projects, di ba? Mga obligasyon natin sa pag-aaral. Pero si Kuya Kurt hanggang sa financial and sa mga pagkain na kailangan niya. Plus nag-aalaga pa siya sa lola niya. Na ngayon ay ibinigay sa kanya ni Lord yung blessing. Kapalit ng mga sakripisyo niya na sa ngayon ay merong ganito. Di ba? So, kaya Kuya Kurt, sana dumating yung time na makapagtapos ka and balang araw ay makatulong ka rin. Hindi lang sa pamilya mo, kundi sa kapwa mo, kapwa natin na may mga sitwasyon din na katulad mo. Diba? Kasi naranasan mo kung gaano kahirap, naranasan mo kung gaano yung gutom na gutom ka na tapos papasok ka pa sa school. Tapos hindi ka pa nananghalian, hindi ka pa kumain sa gabi. Tapos hindi ka nag-almusal. Grabe yun. Kami, malipasan lang kami ng oras na hindi kami nakakain. Parang hindi na maganda sa namin, sikmura. Hindi na maganda. Parang wala na yung lakas mo. Pero ikaw, grabe. Talagang napakatatag mo. At yan siguro yung magiging inspirasyon mo pagdating ng panahon. Anong sabi ng pamilya mo? Dito po. About dito sa nangyayari sa pagbablog ko sa'yo na merong ganitong blessing na dumating sa'yo. Tita ko po kasi talaga yung palagi ko pong sinasabihan ng mga ganito. Anong sabi ng tita mo? Sobrang saya po ni tita kasi nga po even though di po namin kayo kilala or yung mga sponsor po, like tinutulungan niyo po at sobrang laking tulong po nito sa akin.
Mhm. Like, palagi po si tita nagpapasalamat. Mhm. Napanood niya ba yung Opo, ano ko? opo. Yung ano, yung mga kapitbahay mo. Anong Opo. sabi? Sobrang saya din po nila para Oo. sa akin. Hindi nila in-expect na may ganito palang vlogger Opo, na hindi ano, po may, talaga. akala nila vlog lang na gano'n, Opo. no? 'Di ba? Kasi maraming vlogger. Maraming vlogger dito sa lugar natin pero may iba't ibang content, 'di ba? Oo. Pero ito kakaiba, no? Opo. Kasi hindi na basta-basta yan. Katulad yan, ang sabi natin na mayroon kang pamilya, may mga kamag-anak na hindi kayang tustusan yung pag-aaral mo, pangangailangan mo. Pero mayroong ibang tao na handang tumulong sa iyo na hindi mo naman kaano-ano, di ba? So, yan, napakaswerte natin na isa ka sa na-scout namin. At least ngayon, yan, may nangyayari na sa iyo at sana tuloy-tuloy na nga yan. At sana, kaya Kurt, sa mga classmates mo, maging huwaran ka nila. Oo. Na may ganyang kang sitwasyon pero nagsusumikap ka na makapag-aral. Di katulad sa ibang bata, nandiyan na yung suporta ng pamilya pero pabaya pa rin sa pag-aaral, di ba? May mga ganon. Pero ikaw talaga. Kaya minsan nasasabi natin, swerte mo nga kasi nandiyan na yung suporta ng pamilya mo pero hindi ka pa nagsusumikap, di ba? Pero ikaw, walang-wala. Pero, ayan, nagsusumikap ka pa rin. At ngayon, yung plano mo dati, ano yung sabi mo sa tita mo, yung plano nyo na, di ba, ang plano, magtatrabaho ka. Opo. Nalaman niya na. Sinong tita? Yung ba yung magpaparal sana? Dapat Opo, sa'yo? si Tita Rary po. Ano? Yung nasa Manila ko pong tita. Ah. So, nung nalaman po kasi niya na, sinabi ko nga po na, baka din na lang po muna ako magtatrabaho kasi nga po may magpapaaral po sa akin. Sabi naman po ni tita like, sayang naman if di ko po daw po i-grab yung opportunity. So, sabi ni tita, sige, mag-aral daw muna ako if talagang matutuloy nga po talaga. Yung So, i-grab ko, pagtulong sa'yo, opo, oo. i-grab ko daw po muna yung opportunity kasi sayang daw po talaga. Oo. Opo. Hindi naman siguro, ito kasing mga sponsor na to, hindi naman ito magsasalita, nababaliin nila. No, hanggat nakikita nila maganda yung ginagawa mo, nakikita nila at nagpupursige ka, hindi naman mapupunta sa wala yung suporta nila sa'yo. Siguro naman tuloy-tuloy yan, Kuya Kurt. Hanggat kaya nila at nasa mabuting sitwasyon sila. Kaya ito yung number 1 na hinihingi ko sa'yo, Kuya Kurt. Natin, ipag-pray natin yung mga sponsor natin na laging nasa mabuting kalusugan, nasa mabuting kalagayan, para patuloy din yung suporta nila. Kasi alam naman natin na yung pera, kung hindi natin pagtatrabahuan, hindi natin makukuha. Di ba? Kaya hanggat meron silang mabuting kalusugan, meron silang pagkakataon na makapagtrabaho. Di ba? Ganon yun. Kaya, yun lang, ang ibalik natin sa kanilang mga katulad nila. Na ipag-pray sila, nabigyan sila ng magandang kalusugan, kumbaga, wag sila bibigyan ni Lord ng sobrang napakahirap na problema. 'Di ba? 'Yun. So ipag-pray natin na mas lalo pa silang i-bless para marami pa silang matulungan na katulad mo, hindi lang ikaw, 'di ba? 'Yun. So ayun din lang po ang aking panalangin lagi na sana lahat ng mga tumutulong sa atin, financial man or suporta lang or viewers lang. 'Yun. Moral support ba? No? Sana i-bless kayo ni Lord and pagtibayin pa yung mga katawan nyo at bigyan kayo ng magandang kalusugan para naman marami pa tayong matulungan na katulad ni Kuya Kurt. Yun po yun. So, lahat naman tayo sumisikap para sa ating pamilya, para sa ating future. And napakasarap sa pakiramdam na nababahagian nyo yung mga katulad na nila Kuya Kurt. Yun po. So, sa lahat po ng community ng Team Rochelle, lahat po ng mga viewers natin dyan, individual, walang grupo, solid supporter po sa aking channel. Maraming salamat po sa inyo. Mga nagmamarathon, mga nagsusuporta sa aking charity. Maraming salamat sa inyo. And ayan, si Pading Alpi. Andito si Pading Alpi. Ano masasabi mo, Padi? Dito sa ginagawa natin na ito nga, mayroon tayong monthly na natutulungan, hindi lang kay Kuya Kurt, kundi sa iba pa. Yan. Masasabi ko, okay na ako sa step na 200 plus. At
ako proud sa mga, hindi lang sa mga estudyante dito, sa mga guro. Kasi araw-araw na tinatak nila sa pag-akit pa lang ng hagdan. At syempre, happy ako para sa'yo, Kuya Kurt. So, para sa akin, ito na yung umpisa. No, umpisa na journey. Kumbaga yung makaramdam ka ng kahit papano, hindi lagi nag-iisip ko ng problema dahil sa sitwasyon mo. So ako magpapasalamat sa minamahal nating anonymous sponsor sa patuloy na pagsuporta sa tulad ni Kurt na talagang deserve naman matulungan. At Kurt, sana tuloy ka lang, pagtibayin mo lang loob mo kasi sabi nga tayo habang nabuhay may problema. May kaakibat na problema. Pero hindi lang problema yan. Kumbaga may mga darating na siyempre nanalangin tayo. Nandyan yung may mga darating na blessing para diyan sa mga natin tinataka na problema. At magpakatatag ka lang. At siyempre tuloy mo lang yan kung anong gusto mong gawin sa buhay. Basta magsumikap ka ngayon, may pagkakataon ka mag-aral, tuloy mo lang yan kasi sayang na opportunity. So, yun, wala akong masabi kundi masaya ako para sa'yo. Sana tuloy-tuloy pa yan. Ayan, ano masahe mo Kuya Kurt sa katulad namin? Thank you Oo, po. mga baliwag kami pero ganito lang talaga kami. Hindi, joke lang. Ganito nga, mga charity vlogger na katulad namin na naghahanap ng mga katulad nyo. Di ba? Na bundok, malayo, pero pinupuntahan pa rin namin para makapaghanap ng katulad nyo na dapat tulungan. Ano masasabi nyo? Asan mo mo Kuya Kurt? Thank you so much po sa ginagawa nyo. Even di po tayo magkano-ano like sobrang laking tulong po and I hope makatulong pa po kayo. Hindi lang po sa akin pati na din po sa iba po pong tao. Ayun. Nahihirapan din po. Mhm. Kagaya ko. So ayan, salamat Kuya Kurt. At buti na tsempuhan kita. And magpataba kain ng kain. Oo. Yan, at yan, may budget ka na. Paano mo ibabudget yan? Titipirin po. Tipirin. Mhm. Tama. Yan, napakalaking bagay-bagay yan. At least nabuhay ka na walang ganyan. Plus, meron ka ng ganyan ngayon. So, malaking bagay, nakakadagdag. At yung mga oras na nagugutom ka, hindi na sana mangyari pa yon. Di ba, Kuya Kurt? So, ayan, baba na tayo. So, hawakan mo pa di. So, ayan po, bababa na naman kami. Pinahirapan namin yung sarili talaga namin. Oo. Oo. Imbis na hindi kami aakyat dito, doon lang sana kami sa bahay ni Kuya Kurt. Oo. Hindi. Ganito po yan. Gusto ko lang ma-experience yung ginagawa ni Kuya Kurt araw-araw Oo. dito sa kanyang araw-araw na pagpasok sa school. Gusto ko lang ma-experience. At yun nga, syempre, napatunayan ko na pwede pa rin ako mag-aral dito. Mga estudyante, 27 pa lang naman ako. Oo. Ibig sabihin, napatunayan mong bata ka pa. Oo naman. Kaya ni Kuya. Kaya. Hindi ako napagod. Pinawisan ako pero hindi ako napagod. Ayan, kaya nga ayaw ko na umakyat pa doon. Doon daw yung room nila. Doon pa. Wag na tayong pumunta dyan. Naka 270 na eh. Problema natin. Ayoko na. Ano yung problema na ilang steps na ginawa natin. So Kuya Kurt, baba tayo. Ayan po, sa mga viewer po, no, na mga supporters po na patuloy nagsusuporta, naway huwag kayong magsawa po na suportahan ang ginagawa namin sa lahat po, lalo na po sa Maglangga at syempre sa amin ni Alpi TV. Syempre. Charity works po namin dito sa Opo. Sorsogon na kahit maliit man yung views natin pero nagsusumikap at hindi tayo tumitigil. Ako'y humihingi po ng paumanhin sa mga viewers po na hindi tayo consistent po mga vlogs natin na hindi araw-araw dahil unang-una nagcha-charity din kami para sa pamilya namin. Yun po, may mga projects lang po tayo na ginagawa para naman po kahit pa paano mahina man yung views natin, may revenue man o wala, kahit pa paano bubuhay at may pumapasok din sa ating pera para sa pangangailangan natin sa araw-araw po. Yun po yun. And after po ng aming mga projects ng Paling Alpi, natapos na itong mga project namin. So tuloy-tuloy na naman po ulit tayo magcha-charity. Hanggat nandyan po kayo nagtitiwala, at hanggat nandyan po kayo na mga sponsor po na tumutulong sa amin, hindi po tayo titigil sa pagtulong po sa mga kapwa nating kababayan dito sa Sorsogon. Yun po yun, mga kalangga. And malaking bagay po kayong mga sponsor na kahit papano po nandyan po at nakakasuporta kayo sa amin. Kasi kung aasahan lang namin po yung aming mga revenue, wala tayong magagawa kundi puro scout lang. Pero wala tayong mabibiyayaan. Yun nga. Dahil sa sitwasyon namin. Pero hindi po tayo nagsisisi kung ito man yung naging sitwasyon at hindi po tayo nagsisisi kung ano man yung sitwasyon natin, mahina man yung views o hindi. Ang mahalaga sa amin,
yung naniniwala at nagtitiwala po sa mga charity namin, yun po. Kaya pasalamat po ako sa mga supporter po na nandiyan dyan. So sana naiintindihan at naunawaan nyo yung sitwasyon namin. Ayan o, pababa dito. Ito pala pag tag-ulan, Oh. umaapaw yung tubig dito. Puno po talaga. Puno ito ng tubig. So paano yan? Dito kayo na hawak lang kayo dito sa ano? Kasi madulas to, di ba? Opo. Oo. Ayan, pababa na kami mga kalangga. So ito palang ano na to. Itong way na to, itong mga steps na to. Napakadulas nito pag maulan. Opo. Like, Dito halos di mo talaga, na po talaga makita yung yung tatapakan mo kasi puno po talaga ng tubig. Ah, Like, ganun. sobrang baha po talaga. Like, pag sobrang lakas po talaga ng buhos po ng ulan. Ay, grabe. So dito may data pa dito? Opo, meron po. Okay. Kaibigan at kasama nyo, Kuya Regan Vlog. Matulungin at mabuti sa kapwa, matanda man o mga bata. Sa adventure ay isasama ka, kabutihan lagi ang dala. Saan man magpunta, Kuya Regan.